everyone. Good day, class. Our topic for today is Introduction to HTML, CSS, and we're going to do basic coding demonstration. At the end of our video, you should be able to explain the purpose ng HTML and also yung CSS. And we can able to create and save um, an HTML file using Sublime Text. So kahit naman sa notes, okay lang kahit wala pa kayong Sublime na application. And use basic HTML elements such as yung mga heading, yung mga paragraphs, yung mga list section, and also the links. So we can able also to create an external CSS file. So CSS is cascading style sheet na ginagamit natin para ma-design yung web page natin. And matatakal din natin kung paano ba pag-connectin yung HTML and also the CSS file. And mag-apply ng mga colors, mga fonts, spacing, mga borders, and also yung mga alignment ng text natin. And lastly, makakapag-create na tayo ng ating simple personal profile web page. So, yun yung gagawin natin ngayon. Welcome to our first part ng HTML and CSS. So, let's open our Sublime. So, si HTML and also si CSS, meron silang mga different purposes. So, si HTML stands for Hypertext Markup Language. Si HTML siya yung nagpo-provide ng structure and content ni web page. For example, yung mga title, yung mga headings, yung mga paragraphs, lists, images, and etc. Ginawa sila using HTML. So, CSS stands for Cascading Style Sheets. So, CSS, siya yung nagko-control ng appearance ng web page natin or yung design ng web page natin. Ina-allow tayo ni CSS na makapag-change ng color, ng font, ng mga spacing, border sizes, and also mga position ng element. So si HTML siya yung structure ng web page and while si CSS siya naman yung design ng web page. So for our first project, we're going to create a simple student profile web page. So it will contain mga name, short introduction, information, mga skill, goals, and also yung email link. So let's check. Close muna natin tong ibang nandito. So before writing our code, let us organize first our project. So punta tayo sa desktop. Paano natin i-organize yung project natin? And dito sa desktop natin, gagawa tayo ng folder. So lagay natin dyan, may project. Then dito, sa loob nito is maglalagay tayo ng index or gagawa tayo ng Sublime Text na index.html. Okay. And then, gagawa tayo ng for CSS natin. So, CSS style dot CSS. Yun yung extension natin. So, paano natin makikita yung extension na yan? Punta tayo dito sa view. Punta tayo dito sa show. Then, file name extension. Ganun napapalitaw yung extension na yan para naiiba natin siya upon creating our file. So, paano naman natin i-open tong si index.html? Kasi pag in-open siya, dumediretso na siya sa browser natin. So, right-click nyo lang siya. Then, open with tayo. Then, yung kung ano yung gusto nyong coding platform. So, for me is Sublime Text. So, ayan. Open na natin si Sublime Text. In-open natin doon yung ating index.html. So, let's create our first structure. So, every HTML documents follow a
basic structure. So on our first line, I will type doctype.html or doctype.html. Pwedeng malalaki, pwedeng maliliit. Okay lang naman. Then, itong si doctype HTML, siya yung declaration na nagtetel sa browser natin that we are using HTML5, which is the modern version or the latest version ng HTML. So, point to the opening and closing ng HTML tags. So, let's type here HTML lang equal en. Ayan. Then, i-close din natin siya. Lalagay din tayo ng closing na every closing gumagamit tayo ng slash. So, si HTML tag siya yung main container ng ating entire web page. Itong HTML tag na to. Then, most HTML elements have opening and meron din silang closing tag. So, actually nakikita nyo, may mga bracket din siya. So, si closing tag naman siya nagko-contain ng forward slash before the name of the element. Katulad ng ginawa natin dito sa HTML natin na to. So, yung lang naman na nandito, siya yung attribute na nagtetel ng kay browser na yung language natin is equal to English. So, let's proceed to our head section. So, paano ba yun? So, under this HTML tag natin, maglalagay tayo dyan ng head. Siyempre, pagka meron tayong opening, dapat meron din tayong closing. So, ayan. So, ano nga ba yung ilalagay natin dito kay head natin? Or ano ba yung lalagay natin dyan? So, maglagay tayo ng meta charset equal to UTF-8. So, itong line na to na meta charset equal to UTF-8, siya na may nag-aalaw sa web page na magdi-display tayo or mag-display ng itong HTML na to, mag-display ng letter, symbol, and any special character smoothly. So, ano ba yung next natin? So, on our next line na tayo. We're going to write meta name equal Beaufort. Then, content equal width equal device width is equal to initial scale. Equal natin to into 1.0. Then, lagyan na natin yung closing bracket natin. So, ano ba yung ginagawa nito? Bakit meron tayong meta name viewport dyan? Ano ba yung ibig sabihin niyan? So, itong line na to, itong katatype lang natin na to, si meta name viewport, ito naman yung nakakatulong para mag-adjust yung web page natin properly pagka binnew siya sa different devices katulad ng mga phones, different sizes ng laptops, ng computer, ng monitors, or other devices. Siya yung nakakatulong para mag-adjust yung scale natin or yung web page natin. So, on our next slide, lagay tayo ng space dito. Dito na natin ilalagay yung, syempre, title nung web page natin. So, ang title ng web page natin is My Student Profile. Then, syempre, meron tayong nilagay na closing, na opening, naglalagay din tayo ng closing, na which is kinaganda ni Sublime dahil kung nakita nyo, automatic na siyang nag-close. Hindi na natin kailangan mag-type ng mahaba.
So, ayan, dahil meron na tayong title, let's check kung ano ba yung title na yan. So, refresh lang natin siya. So, kung nakikita nyo na bago tong nasa taas, yung tab natin, nagkaroon na siya ng title. So, yan yung output nung ginawa nating title sa HTML structure natin. So, the next is, maglalagay na tayo ng body. So, dito sa body, ito yung section na nagko-contain ng everything na nag-a-appear sa actual web page natin. So, syempre, naglagay tayo opening. Therefore, maglalagay tayo ng closing. Ayan. So, yung mga dito nakalagay mga heading, paragraphs, yung mga list, links that will be placed sa web page natin. Dito natin siya ilalagay sa loob ng body tag. So, pagka magse-save tayo, pipindutin lang natin or we will trigger the save by clicking Ctrl S. So, ayan, kinlik ko na siya sa laptop ko. So, at the moment, our web page is blank because yung body and yung body section niya wala pang nako-contain na kahit anong visible content. However, inatis pa rin natin tong browser tab. Meron na siyang title na may student profile. So, ano nga ba yung ilalagay natin dito inside the body? So, maglagay muna tayo ng main class equal to, then quotation tayo dyan, lagay tayo ng quotation. That means naglalagay tayo na variable or naglalagay tayo ng name dyan sa class natin. Nag-include tayo ng character set. So, profile card. Then, syempre, may closing na may opening na naman tayo. Therefore, maglalagay na naman tayo na closing. So, inside this body, nag-add ako ng main element. So, si main element, ina-identify niya the primary content ng web page is yung ilalagay natin dito. Then, I also added a class equal profile card inside the opening tag. So, a class, siya yung name na ginigib natin sa HTML element natin. So, later we will use this class in CSS para mag-select and design ng entire part ng ating web page. And the name of the class can be changed. Pwede nating iba-ibahin yung nilagay ko dyan. So, profile card yung nilagay ko dyan kasi yan yung gusto ko name nung class na to. So, let's check what next. So, dito sa loob ng ating main, maglalagay tayo dyan ng div. Then, lagan ulit natin siya ng class name. So, ang ilalagay kong class name dito is profile avatar. Then, next nyan is maglagay tayo ng nd. Yan yung ating name avatar. Then, syempre may closing, may opening tayo. Therefore, maglalagay na naman tayong closing. What else? Ano pa ilalagay natin sa content natin? Maglagay din tayong paragraph. Lagyan na rin natin ang name na role. Para pag tinawag natin siya sa CSS, pag kinol natin siya sa CSS, madali nating ma-identify na ang gusto ko lang baguhin is itong paragraph na to. Therefore, pagka nilagay natin siya sa CSS, kinol natin si paragraph, lahat ng paragraph mag-iiba. So, ang importance ng class or naglagay tayo ng name para ma-identify yung name ng paragraph na to is para siya lang yung maiba. Hindi na maiba yung buong paragraph, buong headings. So, specific lang yung iniiba natin. So, on our paragraph, maglagay tayo ng senior high school student or /teacher. Then, syempre, close ulit natin siya. Then, syempre, may paragraph na tayo. Maglagay na rin tayo ng main heading natin. Lagay natin yung full name ko. Then, syempre, close ulit natin yan. Then, paliwanag ko muna sa inyo. So, ano nga ba si div?
ito yung pinaka-general container natin. So, it is commonly used sa mga group content para makapag-create tayo ng section na pwede na ma-design natin sa using CSS. So, inside the div, naglagay ako ng end na letter. So, initial to nung sample ko na ako din mismo. So, initial ko yan, ND, Nathaniel Del Rosario. So, I also gave the div a class. So, yung class, as I explained earlier, yan yung pangalan nung mismong tag natin. Ilalagan natin siya ng sarili niyang pangalan para pag iniiba natin siya or kinocall natin sa CSS, hindi na iiba yung ibang tag na same tag din. Then, the P element, ito naman yung nagke-create ng paragraph. So, this paragraph, ito yung nagdi-display ng role ng person. Like, nilagan ko siya ng name na role. Therefore, ang dapat nakalagay dyan is yung role or kung ano man yung tinutukoy ng role na yon. Then next is H1 or main heading. Siya naman yung nagpo-provide ng, actually si HTML meron siyang 6 levels ng heading from H1 up until H number 6. So si H1 siya yung pinaka malaki or the most important heading. Since yung subject natin is pangalan siya. Pangalan ko siya. So, gusto ko siya yung pinaka-importante dyan. Siya yung malaki. So, kaya tayo gumamit ng H1 na element. So, save natin. Check na natin yung output natin. Alt-tab tayo sa webpage natin and refresh lang natin siya. So, ayun, nakita na natin. Andyan na yung initials, andyan na yung role na nilagay natin sa paragraph, and andyan na yung pangalan ko na nilagay natin sa H1. Okay, so balik tayo sa code natin. So, ano pa ba pwede kong ilagay dito sa section natin na ginagawa? So, I will add a paragraph again. So, lagay ulit tayo ng paragraph. And syempre, lagan ulit natin ng pangalan tong paragraph natin ng identification. So, intro ang gusto kong ilagay dyan dahil intro yung ilalagay natin na content niya. So, let's say hello. So, I am learning how to create websites using HTML and CSS. Then, this is my first personal profile web page. Close ulit natin siya. Then, maglagay tayo dito ng BR. So, again, si BR ginagamit natin para mag-next line siyang ganyan. Kasi kung walang BR and kahit i-next line natin siyang ganyan, hindi siya magne-next line sa output natin. So, below sa H1, sa pangalan ko, nag-add ako ng short introduction using another paragraph element. So, dalawa na yung element nung paragraph natin. And on the second paragraph, nilagyan ko siya ng class name na intro. So, the text inside the opening and closing paragraph is yung content natin. Like itong nilagay ko na mahabang words na to. So, notice, dinivide ko yung text into multiple lines in subline. And, let's say, wala pa siyang BR. Ayan, save natin yan. Dinivide ko siya. So, let's check. So, ganyan yung mangyayari. Kahit nakababa yung word natin, diretso pa rin siya dyan. Pero notice, pagka nilagyan ko siya ng BR, bababa na siya or magne-next line na siya. So, let's check kung ano pa yung pwede nating ilagay. So, dito sa baba ng paragraph natin, maglalagay naman tayo ng tag na section. So, ano pa ilalagay natin sa baba ng section? Maglalagay tayo ng H2 or subheading na about me. Then, i-close ulit natin siya.
And then under sa H2, maglalagay na naman tayo ng another paragraph. Pero hindi na natin siya lalagyan ng name dahil another section na siya. So dito sa paragraph, ang ilalagay natin, gusto ko ilagay dyan is I am a teacher who is interested in technology, digital tools, and website development. So, period tayo. Add natin, I enjoy learning new computer skills. Then, ayan, close na ulit natin si paragraph natin. And, kailangan i-close na rin natin si section natin pag yari na tayo. So, gumamit tayo ng section element dito. So, si section element, ginagamit natin siya para sa mga group-related information sa web page natin. So, inside the section, naglagay tayo ng H2 para sa subheading or yung second level heading. So, mas small siya or mas less important siya than the H1 or our main heading. But useful siya for the titles or different section. So, below the heading, nag-add tayo ng paragraph. So, our HTML now has a clear structure. The name is nasa main page natin or main heading. And yung about me is the one smaller section under it. So, let's check our output. So, ayan. Yan yung nagagawa no section and H2. Mas maliit siya compared dito sa H1 natin. So, let's get back sa coding natin. So, naglagay na tayo ng per section natin, maglagay pa ulit tayo ng isang section. So, another H2. So, pwedeng maulit yung H2 natin. Para pare-parehas lang sila ng laki. So, lagay naman natin dito is my skills. Then, i-close ulit natin tong si H2. Then, maglagay tayo dito ng UL. Or, yung tinatawag natin na unordered list. So, lagyan natin ng class name tong si UL. Pangalanan natin skills. Okay, skills list. Then, dito, under ng UL natin or unordered list, gusto ko mag-list ng items. So, gagamit tayo ng tag na LI. Ayan. So, once in-enter natin siya sa Sublime, pwede na rin na may closing siya. So, dito sa list items natin, gusto kong i-list yung basic HTML. Then, under that, mag-list ulit tayo ng basic CSS. And under ulit ng basic CSS natin, gusto ko pa mag-list. So, ayan, using Sublime Text. Kasi ang ginagamit natin dito sa demo natin ay Sublime Text. And also, lagay pa tayo. Creating, yung ginagawa natin is digital content. Then, syempre, meron tayong nakapag-opening, closing tayo ng list items. Ang wala na ng closing ay si unordered list natin. Ayan. So, i-close na rin natin siya. And bukod dun, meron pa tayong isang hindi nako-close. Ano yun? Yung section natin na ginawa. Ayan. So, save ulit natin siya. Check ulit natin siya dito sa output natin. Refresh. So, ayun. May another section na naman tayo na may skills. Basic HTML. Basic CSS using Sublime Text and creating digital content na kung mapapansin nyo, naka-bullet type siya or naka-list siya. So, ano pa yung magiging next natin? Maglagay ulit tayo ng another section. And dito naman sa section natin na to, maglalagay tayo ulit ng subheading. And ang content naman nito is my goal. Ayan. Close ulit natin.
maglagay ulit tayo ng paragraph. So, my goal. My goal is to create a complete and responsive website using HTML and CSS. So, close na natin yan. Then, close na rin natin tong si section natin. Ayan. Check nga natin yung output natin. Save, then, ayan. Meron na naman tayong another section. So, ano pa yung kulang natin na nakalagay sa learning objectives natin na dapat nating matutunan? So, kailangan naman natin maglagay ng email link. So, paano tayo maglalagay ng email link? Gagamit tayo ng a tag. So, pangalanan natin to ng contact button. Then, dito sa contact button natin is maglalagay tayo ng href. So, ayan, href equal, then dyan na natin ilalagay yung email natin. So, maguchi21@gmail.com. So, yan yung aking personal email address. Then, pagkayari niyan, maglagay tayo ng send me an email. Then, i-close na natin tong si a tag natin. So, at the bottom of the profile, nag-add tayo ng link. So, link, ito yung kine-create siya using the anchor element or yung letter A natin. So, ang meaning niyan is anchor. And yung href na yan, siya yung attribute na nagtetel sa browser natin kung saan pupunta yung link or yung link na nilagay natin dyan. Like yung sa akin is email. So, when the user click this link, yung browser mag-o-open siya ng default email application. So, I gave the link, nilagyan natin siya ng class name na contact button. So, at the moment, normal pang tingnan yan kasi wala pa siyang CSS. Ayan pa siya. Wala pa siyang CSS. So, let's check kung ano pa yung magagawa natin. Paano natin aayusin yung link natin. So, ayan, sinave muna natin siya. And then, magke-create na tayo ngayon ng CSS file. So, asan ba yung CSS natin? Hanapin na natin. So, open ulit natin siya with Sublime Text. Na ang pangalan niya is style.css. So, paano nga ba natin i-connect tong si CSS natin kay HTML? So, ganito yung gagawin natin. Punta tayo sa head section natin. And dito, under sa title na lang, every time na gagawa tayo, dito na lang natin ilagay under the title. So, maglalagay tayo dyan ng link, rel, then, style sheet. So, ganyan. Para mababasa niya na yung ililink natin dito sa HTML natin is yung design or yung style sheet. Then, ilink na natin. Lagay tayo ng href. Then, dito sa loob ng href natin, at href attribute, dyan natin ilalagay yung file name natin. So, case sensitive to. Kaya, kung malaki nilagay nyo, malaki din yung uppercase din yung ilagay yung file name. So, ang nilagay ko dyan is style.css dahil yun yung file name na gagawan natin ng design or paglalagyan natin ng design. So, ano nga ba yung ilalagay natin sa CSS natin? So, maglagay tayo dyan ng body. Then, maglalagay tayo ng curly bracket. Then, iayos nyo lang siya ng ganyan. Dalawang enter para bumaba yung isang curly bracket. Then, gusto ko siyang lagyan ng background color. Yung mismong body natin or yung, kung nakikita nyo to, yan. Gusto ko siyang lagyan ng background color. So, paano ba nating lalagyan yun? Lagay lang tayo dito ng background color. Then,
huwag niyong kakalimutan na maglalagay tayo ng ganito sa dulo para gumana yung design natin. So, gusto ko light blue siya. Save natin siya, check natin kung gumagana ba yung CSS natin, kung tama ba yung pagko-connect natin sa kanya sa HTML. So, refresh. So, as you can see, wala pang nangyayari. So, check natin kung may mali. Hindi pa pala natin nasa-save yung index.html natin, kaya hindi pa siya nag-trigger. So, ayan. Nag-trigger na yung background color natin na light blue. So, after nating masave tong dalawang file, make sure bago natin ulit i-refresh yung browser natin, kung asan yung niraran nating web page is, na-save natin yung dalawa. So, ano pa yung pwede nating baguhin or i-manipulate sa structure ng HTML natin? Ano pa yung pwede nating baguhing appearance or i-design natin? So, baguhin natin tong body dahil may ilalagay pa tayo. So, maglagay tayo dyan ng asterisk. Then, box sizing. Maglagay tayo ng border box. Ayan. Then, under dyan, doon natin ulit ilagay si body natin. So, dinilit ko pa. Pwede namang sa taas na lang ilagay. So, para mas magets nyo. So, margin. Maglagay tayo ng margin. I-explain ko sa inyo after this kung ano yung margin na yan. So, set natin ng 0. Then, maglagay tayo ng padding. Ang ilagay natin is 30 px. Then, maglagay din tayo ng minimum height or mean height na 100 bh. Then, font family. Baguhin natin font family niya or font style. Gawin natin Arial. What else? So, Arial, dagdagan natin ng sans serif. Yan yung font family. So, maglagay ulit tayong background color. Background color natin is maglagay tayo ng hex code na lang. EAF2FF. Ayan. And maglagay tayo ng color na hashtag 1F2937. So, actually, yung mga colors na to is nasa-search siya. Hindi nyo naman siya kailangang tandaan. So, ako, natandaan ko lang talaga siya. Dahil sa paulit-ulit ko na lang siyang ginagamit pagka gumagawa ako ng web page. So, mag-add pa tayo sa body ng display. Gawin nating flex. Ayan. Then, justify content into center. Justify natin yung mga content natin. Align natin yung mga items natin also in center. Ayan. So, let me discuss it kung ano yung mga pinaglalagay natin dito. So, the asterisk at the top, called the universal selector. So, sineselect niya yung all HTML elements or lahat no element na nilagay natin dito. Yan, lahat yan. So, ano ba yung box sizing na nilagay ko dyan sa asterisk na yan? So, hini-help niya tayong makontrol yung element size natin ng mas madali. So, inside the body, nag-set tayo ng margin to 0 para ma-remove niya yung browser's default outer spacing. Then, yung padding, si padding na may nag-create ng space between the web page content and yung edge nung screen natin. Screen nung browser natin. So, the minimum height or mean height, siya yung property na nag-give sa body ng minimum height equal to the full height of the browser's window. And then the next is font family. Siya na may nag-change ng font style. Yung Arial yung nilagay nating first font choice. While yung sans serif naman is yung backup font natin in case na hindi mag-trigger tong si Arial.
So, yung background color, nag-use tayo ng hexadecimal or hex code. Hexadecimal color code. So, si hexadecimal color or color code, siya nagbibigin with the number sign followed by the 6 character. Like this. Meron siyang number sign, then EA, F2, FF. Yan yung 6 hexadecimal or 6 characters code. So, si color property naman, itong color property natin na to, siya na may nag-change ng default text color. So, babaguhin niya yung text color and naglagay tayo ng another hexadecimal color code natin. So, yung display natin, naka-justify siya, justify content, and yung align item, sila naman yung properties na nakakatulong sa atin para may place natin yung profile card sa center ng ating web page. So, i-check natin kung ano na yung nagawa niya. So, as you can see, nabago na yung background color, binago natin, naka-center na siya. What else? So, yung font family niya, iba na yung font style niya. Pero ang default pa rin na HTML is Arial. Kaya yung nilagay nating Arial, ayan pa rin siya. So, ano pa yung binago natin? Naglagay tayo ng padding. So, hindi na siya masyadong nakadikit once na inalign natin siya into right or left dahil meron tayong margin and meron din tayong padding. So, style naman natin to or i-design natin yung appearance nitong profile card natin and yung mga content natin. So, i-call na natin yung mga pinaglalagay natin na pangalan ng mga tags natin dito katulad ng profile card, profile avatar, role, ano pa ba yung nilagay natin? Intro, skills list. So, pagtatawagin na natin sila or i-call na natin sila dito sa ating CSS. So, unahin natin si profile avatar. So, ayan. Maglalagay pa rin tayo syempre ng curly bracket. So, instead na ang tinatawag natin is itong si HTML tag natin, tatawagin na lang natin is yung name or yung ginawa nating identification dun sa tag na yon para yun lang yung naiiba. So, maglagay tayo ng width 90px. Maglagay tayo ng height. Ang ilagay natin is same, 90px din. Maglagay ulit tayo ng margin. So, ang margin natin, lagay natin na 0, auto, 16px. Then, maglagay tayo ng border, radius. Maglagay tayo ng border radius na 50%. Then, background color again. Maglagay ulit tayo ng background color na hexadecimal code. And then, after that, yung fonts natin, baguhin natin color. Gusto ko white siya. What else? Baguhin na rin natin yung font size. Gawin natin siyang 30px para katamtaman lang siya. And yung font weight. Baguhin natin yung font weight. So, ano ba yung font weight na yan? Diyan natin nilalagay yung bigat ng font natin or taba ng font natin. So, lagay natin dyan, bold. Then, baguhin ulit na, maglagay ulit tayo ng display. Gawin pa rin natin siyang flex. Then, justify content natin into center. Then, i-align ulit natin yung items natin to center. Then, maglagay tayo ng, tawagin naman natin tong si role natin. So, mag-margin tayo dyan ng margin bottom na 6px. Yan yung margin niya simula sa baba. Kung gaano sasagad yung mga text natin. Then, maglagay tayo ng color. So, ano ba si role natin? Check natin kung ano si role natin dito sa HTML. So, si role natin is yung senior high school student / teacher. So, color. Maglagay tayo ng color sa role na same din.
256. So, may nakalimutan tayo. Nakalimutan nating maglagay ng number sign. So, 256, 3EB. Then, ano pa ilalagay natin? Maglagay na rin tayo ng font weight. So, palakihin na rin natin siya. I-bold na rin natin siya. Then, maglagay tayo ng text align into center para lahat ng text natin inside the role is naka-center siya. So, ano pa? Yung mga de-design natin. H1. Design din natin H1 natin. Margin. Top. 0. So, pakita ko muna sa inyo kung ano yung nagawa ni Profile Avatar sa role natin. Kung ano yung nangyari dito sa webpage natin. So, sinave ko na siya ngayon. Re-refresh ko na siya. So, ganito yung nangyari. Nalagyan na natin ng design yung profile avatar, yung initial ko. And nalagyan na natin ng design tong si senior high school student or yung role natin na sa profile avatar, naglagay tayo ng width niya, ng height niya, ng margin niya, ng border radius. Yan yung bilog na to, yung kulay blue na yan. Then yung background color nun, naglagay din tayo, which is blue. Naglagay tayo hexadecimal code. And yung text niya is white. And font size niya 30. Actually, pwede nyong i-manipulate yan kung ano yung gusto nyong mangyari. And again, nag-display flex ulit tayo. Sinenter ulit natin yung content and items natin. And same siya sa nung tinawag natin yung role natin. So, what else? Check natin. Maglagay pa tayo dito ng text align center para syempre nasa center din yung mga text natin sa H1. So, i-call naman natin ngayon yung intro natin. Let's check kung intro nga ba yung nilagay ko doon. Yes, at itong intro natin, yung paragraph natin na yan. So, design na natin yung intro natin. I-align lang natin ng center yung text natin and maglagay lang tayo ng line height. Maglagay tayo ng line height na 1.6. Ayan. Then, next nating i-design is si mga sections natin. Then, dito sa section natin, maglagay tayo ng margin again. Sa taas naman, maglagay tayo ng 18px. Then, maglagay rin tayo syempre ng padding natin na sa top. Maglagay tayo ng padding sa top na 18px din. Then, maglagay din tayo ng border. San din, sa taas din, maglagay din tayo ng border sa taas para hanggang doon lang siya. 1px solid. Lagyan natin ng kulay. D, B, E, A, F, E. So, ayan. Then, ano pa yung mga kulang natin di natin na-designan? Let's check. So, meron pala tayong H2. So, designan na rin natin yung H2 natin. So, lagyan lang natin siya ng kulay. Then, maglagay rin tayo ng font size. Ito yung font size na 20px. What else? So, pagsamahin na natin yung P at LI natin. Yan. Para parehas na natin silang madedesignan and mababago natin yung height nila. Ilagay lang natin na 1.6 din. Then, ano pa yung i-call natin? Meron pa tayong skills. So, ang nilagay natin dun is skills list. Skills list or skill set. Let's check. Ayan, skills list. So, na-call na natin siya. Design na rin natin siya. Lagyan lang natin siya ng padding to the left or padding left ng 20px. So, ano pa? Lastly, yung button natin, yung email link natin, pagandahin din natin siya. Or, lagyan natin siya ng design. So, nilagay natin is contact button yung pangalan niya.
nung pangalan ng tag natin. Then display, maglagay tayo dyan ng inline block. So next, maglagay tayo ng margin sa taas. Margin top. Gawin natin 20px. Then maglagay din tayo ng padding. So padding lang. Dito the left, hindi sa right, hindi sa top, hindi sa baba. So lagay tayo ng padding. Lagay natin ay 12px and 18px. So second choice natin yon. So border radius. Gawin uli, dito naman sa button natin gusto ko medyo rectangle siya. So ang ilalagay ko lang na border radius dito is 8px. So lagyan din natin siya ng background color. Yung magiging button natin. Ano pa? Maglagyan din natin ng color yung text. Gawin natin siyang white. Ano pa? Maglagay din tayo ng font weight. Para medyo visible siya sa pagdating sa web page natin. Gawin natin siyang bold para medyo thicker siya. So next, I think this will be the last. The text decoration, none. Then, yung contact button hover natin. Yan yung nag-hover. Or pagka itatapat natin yung cursor natin dun sa button, may parang magiging shadow siya. So, yun yung iibahin natin. Or ima-manipulate natin. Babaguhin lang naman natin background color kasi yun lang naman yung usually iniiba natin dun sa hover na yun. So, let's check. So, ayan, na-save na natin siya. So, discuss ko lang sa inyo kung ano yung pinaggagawa natin dito sa CSS natin. So, para mag-select tayo ng element, gumagamit tayo ng class. So, nagra-write tayo ng period para ma-call natin yung class. So, for example, itong profile avatar natin. So, kinol natin siya, naglagay tayo dyan ng period para ma-select niya yung profile avatar sa HTML natin. So, yung width, sinet natin siya into 100%, but the maximum width is limited to 600 pixels. So, this prevent the card from becoming too wide or lumapad siya sa large screen. So, si padding naman, let's see, asa na ba tayo? So, si padding naman, ang ginagawa naman ni padding is nagke-create siya ng space inside the card. So, si background color, iniiba niya yung background color. Ginawa niyang, let's say, dito. Ginawa niyang white. So, ano pa? Border radius. Yung border radius naman is yung property rounds nung mga corners. Katulad nung andito sa output natin. So, naglagay tayong border radius dyan na 50%. Kaya meron na siyang border radius or medyo rounded na siya. So, ano pa yung mga pinaglalagay natin? So, back shadow property. Naglagay ba tayong back shadow? I think hindi. So, for the profile avatar, nag-set tayo ng equal width and height. So, parehas lang yung wide and yung height and width niya. And yung border radius, ayun nga, sinet natin siya ng 50% para mas maging round siya. And yung margin value, sinenter natin yung avatar horizontally. And nag-add tayo ng space below. Ayan. And yung role name natin and introduction, inalign natin siya into center. So, ito yung role natin. Inalign natin mga text niya into center. So, gumamit tayo dyan ng text align. So, each section naman, naglagay tayo ng margin top and padding top. So, naglagay tayo ng spacing and ng border sa taas para
ma-help niya tayo na ma-separate natin yung mga information na nilagay natin doon. So ano nga ba yung line height property na to? So si line height property nag-add siya ng more space between lines of text and ginawa niya yung paragraph or yung paragraph natin, mga info natin doon na mas madaling basahin. And for the contact link, ayan, sa contact natin, naglagay tayo ng padding, ng background color, naglagay tayo ng background color, ng rounded corners, asan yung border radius, rounded corners siya, hindi siya bilog mismo. Naglagay lang tayo 8px para medyo maging rectangle siya. Naglagay din tayo ng color white. And ano pa, iniba rin natin yung font weight niya, ginawa nating mas thicker, kaya naglagay tayo dyan ng bold. Then text decoration is none. So the hover, ano nga ba tong hover na to? Si hover selector, siya nag-change ng button color when the mouse pointer or itong cursor natin na to is tumatapat siya doon sa button. So yung effect na to kinreate natin siya dito sa CSS natin nang hindi na tayo gumagamit ng JavaScript. So si JavaScript siya naman yung animation ng web page natin. So animation din naman yun pero dito na natin sa CSS ginawa. So save natin. Ayan, save din natin HTML kahit na save na natin para lang sure na gagana siya. So moment of truth na tayo class. So I will refresh this page and yung mga binago natin is, ayan, magiging ganyan na siya. E-effect na siya. Dahil wala naman naging mali sa coding natin, nakakonect din na may CSS natin sa HTML file natin. So, ito yung magiging final output natin. So, our web page now has a complete basic design. So, kung susuriin yung mabuti, hindi natin inibay HTML content para ma-create tong appearance na to or yung design na to. So yung structure nag-remain siya sa HTML while all visual siya naman yung nasa CSS, doon naman natin siya iniba. So yung separation na yan or yung ginawa natin na to is nagagawa niyang napapadali niya yung pagko-code natin and mas organize siya and na-maintain natin na organize siya if ever na mag-a-add pa tayo ng mga content natin dito. And syempre, gusto nating i-design so i-design din natin siya dito. So, let us review what we learn dito sa topic natin, dito sa lesson natin. So, again, si HTML, siya yung structure and content ng web page. So, si CSS naman, siya naman yung design and appearance ng web page natin. So, gumawa tayo ng index.html file and nag-use tayo ng mga elements katulad ng HTML, ng head, title, body, main, div. Ano pa yung mga ginamit natin? Gumamit din tayo ng headings, ng paragraphs, ng section, ng unordered list, ng list items, saka ng link. Gumamit din tayo ng link. And dito naman sa CSS natin, gumamit naman tayo ng selectors, ng properties, and ng value. Ano yung selectors na yon? Ayan, sinelect natin yung mga class name natin, yung mga class name na ginawa natin, yung mga properties, kinol natin sila, ay naglagay tayo syempre ng values. So, this one, yung mga margin top na yan, or yan lahat, is sila yung properties. And dyan sa properties, yung mga nakalagay dyan na inline block, yung mga set, yung mga perimeters na sineset natin, sila yung tinatawag na values. So, nag-apply tayo ng color, font, spacing, mga borders, mga rounded corners, ng mga shadows, mga alignment, and yung hover effect natin. So, for your practice, pwede tayong mag-change ng mga web page natin. Total, pinag-code ko naman na kayo. Pinatry ko na sa inyo gumawa ng mock-up nyo.
So, bago-baguhin nyo na lang tong kung gagamitin nyo tong code na to as your practice, bago-baguhin nyo na lang, i-manipulate nyo na lang, i-control nyo na lang yung mga values natin dito and yung mga value natin dito sa mga tags natin. So, pwede tayo mag-experiment dyan. Lalo na dito sa CSS ng mga background color natin and button color. And paano naman yung hexadecimal na yan? Saan ba natin nakikita yan? So, search lang natin is hexadecimal codes for colors. Ayan. Then, pindutin lang natin tong unang link na to, si HTML color codes, and i-show na niya sa atin yung mga color. Or pagka, let's say, tinapat natin siya, gusto kong blue. Ayan. Blue, then gusto ko sobrang blue niya. Then, ayan, kung nakikita nyo, may hex sa taas, copy-paste nyo lang yan, then i-paste nyo lang sa code nyo. Dahil hindi nyo matatandaan lahat yan. Mas marami pa yan sa periodic table. So, instruction. Kung gagamitin nyo, i-customize nyo yung mga profile initial, yung full name, yung student role, yung introduction, yung about me information, yung 4 na skill natin, yung personal goal natin, yung email address, background color, button color. So, ayan yung mga iibahin natin. So, on our next video discussion, I will discuss yung mga advanced na tags natin, yung mga ibang tags, and yung mga advanced na designing natin ng web page. So, I hope all of you is learn dito sa topics natin and nasunod natin yung ating learning objectives. So, if you have laptops, I believe sa cellphone din may mga application para makapag-compile tayo or makagawa tayo ng web page or basic web page. And pinakamaganda niyan, especially pag may laptops kayo or meron kayong desktop, install lang kayo ng Sublime. So, search lang natin dito paano ba tayo magda-download. Sublime Text. Ayan. Download. Lagyan na natin ng download. Then, for Windows 11 ba? For Windows 10? For Windows 7? Ilang bit ba yan? Ilagay nyo lang dyan. So, ayan. Windows 11. Then, punta lang kayo dito. Pindutin nyo lang yan. Then, check natin kung asan yung download niya. Download button. Pag wala sa ilalim, nandyan lang sa taas yun. So, pindutin nyo lang yung mga link na yan. So, Windows. Then, i-download nyo lang yung unverified file. Hindi naman siya virus. Hindi naman mabavirus yung mga devices ninyo. Then, pwede na kayong makapag-code ng hindi sobrang nahihirapan sa notes or minamanual lahat dahil sa Sublime. Once na nag-opening ka, ando na rin closing, just hit enter. So, yan, nag-end na yung part 1 natin ng demonstration. So, thank you for watching and participating dito sa lesson natin. So, again, this is Sir Nathan. Keep practicing and explore your code. And I will see you again in our part 2. Goodbye for now.